mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So ayun mga seswang, today is a very special day. Ayan, dahil ngayon is magbibigay tayo ng update sa aming pinapagawang bahay. So ayan mga seswang, kung napanood nyo naman yung ating last vlog, which is yung nag-Q&A tayo, nag-sit down vlog tayo, and sumagot tayo sa mga comment ng ating past videos doon. And isa sa mga tinakal nating issue doon ay yung mga pintuan nga sa aming bahay. Ayan, which is na yung ang daming ng mga nagsasabi na medyo maliit daw, tapos hindi pantay. So sa hindi pantay mga seswang, naiayos naman na nila na ipantay na nila yung ano doon sa baba, yung hamba, kasi nga 'di ba yung pag-vlog natin doon napakita doon na yung gitnang pintuan is medyo mababa siya compared doon sa dalawang pintuan na katabi niya. So naayos na yon. And yung ano naman natin mga seswang, isang issue naman doon is yung mga pintuan sa mga CR, which is maliliit. So actually mga seswang, standard naman daw yun, sabi ng aming contractor, and nabanggit din namin sa aming vlog na mag-ATV pala kami papunta doon. Charis, hindi, nabanggit pala namin sa aming vlog din doon na i-consult namin sa aming contractor. Ayun, dahil as much as we wanted na mas palakihin pa yung mga pintuan sa mga CR natin, and ayun nga, nakakuha na agad kami ng feedback and ng answer. And sad to say mga seswang, hindi na daw yun mapapabago. Actually pwede siya mapabago, kaso merong additional na cost. So syempre mag-a-add ulit tayo doon kapag pinalaki natin siya or pinabago natin yung standard na pintuan. Pero ayun nga, dahil nga sobrang laki na ng nagagastos natin dito sa ating dream house. So hindi na natin siya dadagdagan. So assist na natin yon. Basta hindi na lang tayo maglalagay ng mga malalawak or kaya malalaking mga gamit doon sa CR natin. Nakakalungkot lang dahil nga hindi na mababago yung sukat ng pintuan sa CR. So ayun, kasi nga 'di ba medyo malaki-laki na din ang ating mga naibabayad doon, and ayaw naman natin na dagdagan pa ang gastos, dahil na imbis na ipandagdag natin doon sa gastos, pwede pa nating ipandagdag sa pambili ng mga gamit, and syempre sa interior, ayan, na ibabayad din natin. So ayun na yan, wala na tayong magawa, laban na yun siya. Ayaw naman natin na mag-additional pa, diba? Kasi syempre hindi lang naman yung 10k or kaya 5k, 20k ang additional. So pag mga ganyan ay medyo malaki-laki. Imbis na malungkot tayo, again, magkita-kits na lang tayo this coming February 12, 11 AM to 11 PM sa soft launching ng Cafe Mu and JK Samgyeopsal, Tirona, Bacoor branch. So ayan, dahil may mga nalilito pa rin dahil nga meron tayong Molino Bacoor. So magkaiba po yun mga seswang ha. Molino Bacoor natin at yung Tirona Bacoor. Yung Molino Bacoor along GSIS Road po siya, and itong ating Tirona Highway Bacoor is along Tirona, and malapit siya mismo sa SM Bacoor. So wag kayong malilito, pwede nyo rin naman yung i-search, i-google, i-waze, dahil kung saan kayo malapit, yun ang visitahin yung ating mga branches. And again, available pa rin ang ating new version and mas pina-improve na Dubai Chewy Cookie. Ay, dahil nag-viral din talaga siya sa TikTok, dahil nga medyo pale ang ating first batch ng tiramisu dahil dry daw. Pero ayun nga, yung mga comment nyo is naging ginawa naming positive feedback. Ginawa namin yun para mas i-improve pa ang aming product. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-message and tumatangkilik sa ating Dubai Chewy Cookies. So and available na po yan sa ating mga Cafe Mu branches. Meron mang bad news ngayon, ayan, syempre hindi lang tayo magiging doon, dahil meron din tayong good news. Ayan, dahil meron ding nabalita sa amin na magandang nangyari sa ating dream house. So kaya see you later.
So ayan mga seswang, finally, andito na tayo sa aming bahay na pinapagawa. So ayan ngayon, kung napapansin nyo naman sa labas, ayun parang yung ditong area mga ses ay medyo dumidilim na. Ano kaya ibig sabihin yun? Tapos dito is medyo maliwanag at tanaw na tanaw ang langit. So ayun, mamaya yan mga seswang. So dito muna tayo mag-update sa labas. Ayan dahil, ayun, nandito na pala yung Tanan! So, ayan, medyo natapos na rin nila yung first side, ayan, first part ng ating bakod. So, ayan, meron na din siyang poste na itayo na rin. And, ayan mga seswang, andito yung ating kuryente, diba? So, syempre, kailangan meron din poste ng kuryente. And, ayan, andito na din yung ibang mga buhangin. So, para saan kaya ito? Saan kaya gagawin? Siguro para sa mga bakod. Kasi ngayon, since dumating na yung ibang mga kagamitan para sa bubong, siguro, magpo-focus na sila sa bubong ngayon. 'Di ba? So, medyo pinos mo na nila ito kasi ito muna yung ginawa nila nung wala pang mga kagamitan para sa bubong. So, and excited kami mga seswang magbigay ng update sa inyo and ipapakita din namin sa inyo kung anong pintuan ba yung talagang gusto nating ipabago. So, kaya naman, tara na at pumasok sa loob. And ayan, ang dami din pala mga sis na mga nagme-message at nagko-comment sa amin na mga kapitbahay daw namin. So, ayun, siguraduhin nyo lang ha, na meron kayong ulam kapag in-invite nyo kami sa House of Blessing. House of Blessing, house blessing nyo ha. Charis. Charot lang. Hindi, nagparinig lang tayo. Malay mo, mauna pa sila pa-blessing. Pag nauna kayo, invite nyo kami. Matapos na din itong ating bahay dahil tayo naman na mamimigay ng ulam. Saan ba kayo dyan? Kasi may nag-comment sa TikTok dito daw sa tapat eh. Ito ata yun. Ayan, feel ko sa kanila yan. Pero hello, kung nanonood ka man, tingnan paunahan tayo. Charot lang. Tapos, so ayan, papasok na tayo. Ay, papakita muna natin yung dumating na mga yero. Yes, mga sis, dumating na yung mga yero dito sa bagong bahay. So, ayun, nakikita nyo ba yun mga sis? Saan? Nandito? Charis. Andito. Ayan mga sis. Diba? Kabog. Ang haba niya. Tapos kakaibang yero siya. Hindi siya yung parang typical. So actually siya stone coated na roofing. Diba? Pag tinignan mo para siyang plastic na para siyang bato. Pero hindi talaga. Diba? Ang galing. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Hindi siya corrugated ni. Akala ko yun yung gagamitin eh. Kasi wala pang ibang materialis eh. So ayan, tara na at pumasok para makapagbigay ng update sa loob kung ano na nga bang kaganapan. And meron pa kami isang good news na ipapakita sa inyo. So ayan, tara na at pumasok. Ayan, papasok na tayo mga sis. Ayan, meron na ditong wow, ito yung pang natin, di ba? Pang-kisame. Ayan, mga pang-kisame. Ayan, ito yung mga pang-kisame gagamitin na bakal na ikakabit dito sa ating bahay. So, ayan, dahil ngayon nagkakabit na rin sila sa taas. So, kaya naman, pumasok na tayo dito sa loob para ipakita pa yung ibang mga update. So, dumating na rin yung ibang mga gamit dito. Ayun, diba? So, ano na lang ang kulang dito? Dahil ito na yung gagamitin nila pang kisame dito sa bahay. So, titingnan natin kung ano yung ginagawa nila ngayong araw. Ayan, let's go! Hi po. Kamusta naman kayo? Kumain na kayo? Charis. Paulit-ulit. So, ayan, dito tayo mag-update. Ayan. Wow. Meron na ditong nono sa punso. Charis. And ayan, ito pang another na pang kisame na gagamitin dito sa bahay. And feel ko ito is para sa bubungan. Diba? Yung mga pang sidings niya ata. Yan, di ko alam kasi wala ko masyadong alam sa mga materials. Pero parang familiar siya na gagamitin para sa bubong. And ayun, mga sis. Update, February na po ang ating calendar. Diba? Pwede ba tayo umakyat? Wait lang. So, ipapakita ko sa inyo yung pintuan. Ayan. Dahil busy-busy na talaga silang gumawa dito. And kaya kung napapansin nyo, walang masyadong gumagawa dito sa baba dahil sila ngayon ay nasa second floor. At busy. Ayan. Tingnan mo ang mga bakal na itatayo nila.
Ayun. So, dito pala sa loob, nag-ano na din sila. Oh. Parang nagpapalitada sila ng poste. Papalitada na sila para sa poste. Ayan, diba? Kung pansin nyo yan mga sis, kung yung ating mga mga poste, napapakinis na nila. And eto na nga, yung pintuan na ating inaano talaga, kino-concern talaga. Kasi tignan nyo naman, ang pintuan, di ba? Very, lang siya, very sakto ang kanyang atake. So kapag may lalagay ditong mga malalaking mga kagamitan, like yung bowl, siguro hindi magpapasok ng malaking bowl dito. Paano yung sink? Kasi ganito yung mangyayari dito mga sis. So meron ditong toilet, ayan, toilet, and then meron ditong sink. So, imbis na papalakihin natin, hindi na lang natin siya masyadong iwa-wide kasi nga, 'di ba, limited lang din yung space ng pintuan na ginawa nila dito. So, yun lang, medyo nakakalungkot yung bagay na yun dahil nga hindi na mababago dahil ayaw naman nating magdagdag pa ng payment dahil malaki-laki na ang ating nailalabas dito sa pagpapagawa ng ating bahay. So, tsaga-tsaga na lang yan. Okay na yan, 'di ba? So, at least hindi tayo ganun kalalaki, 'di ba? So, parang sinukat na lang din siya para sa atin. Kasi ito lang yung niya, pinto. Pero, yung the rest naman na pintuan, okay naman siya. And dito nga pala, dahil may mga mga nag-comment din na mas malaki daw to kung gagawin siyang pantry. So parang malaki ba siya or parang sakto lang? Kasi kung doon namin ilalagay, magiging kasi siya dito magiging sagabal siya kapag magiging walkway to. So gusto namin na medyo malawak lang yung gento para hindi na masyadong, hindi na masyado limited yung ating galaw. So kumbaga yung mga pantry natin, yung mga dapat ilagay dito sa labas, dito na natin siya ilalagay. So i-comment nyo nga mga sis kung malaki ba ito for the pantry. Kasi syempre mag-aalagay ka namang stock dito. And hindi naman as is na ganito lang dahil magpapalagay ka rin ng mga shelves dito, ng mga cabinet. So medyo liliit pa yung kanyang espasyo, 'di ba? Dirty kitchen ang ilalagay. Meron na kaming dirty kitchen. So ang aming dirty kitchen would be in the outside of our house. Nag-in-English. Nandito kasi mga seso nakalocate yung aming auxiliary na kitchen. So ano ba yun? Perehas lang ba yun siya ng dirty kitchen, auxiliary? Bakit pa English pa yung auxiliary na yan? Ayun lang, Tagalogin na yan. And kasi ang formal kitchen talaga namin is dito nakalagay. 'Di ba? So dito namin yan talaga pinalagay para other side naman siya. So kapag meron tayong mga vlog na gagawin, ayan, meron tayong space for that, 'di ba? And syempre yung ating pinaka talaga yung dirty kitchen is nasa labas dahil malawak ang aming likod ng bahay. So meron din doon din nakalagay yung aming laundry area kasi nga 'di ba, ayaw namin na masyado pang maraming ilalagay dito sa loob para mas makita natin yung lawak ng mismong bahay. Ayan, check lang muna tayo. Baka tayo ay mabukulan. So, dito naman walang gumagawa sa labas. So, pwede tayong mag-update. And, ayan, dito pala yung sinasabi kong laundry area. So, itong space na to, ito na yung pinaka-allotted niya for laundry area. So, hindi pa yan kasi siya naayos. Pero may mga abang na yan na mga drainage para kapag ilalagay na yung mga kagamitan, equipments para sa laundry, dyan na siya naka-ready na. And ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan, dahil actually bumisita din kami dito kahapon and wala naman ding masyadong update dito. So yan pa din, assist pa din kung ano yung nakita namin kahapon and yan yung pinakataas ng pader, ganun pa rin, hindi pa rin siya nadadagdagan. Pinaano lang tayo, pinasabik lang tayo kasi wala pang bubong. So yun muna ginawa nila. So dahil dumating na yung bubong, in-stop na nila, umakyat na sila doon sa taas. And andito nga pala yung ibang mga materyales. Ayan, no, diba? So, ilan na lang sila dito? Parang ano to, 2, 4, 6, 6 to. Akala ko isa lang yung ganyan, no? Dalawa pala yan siya. So, 6 yan to. Dahil medyo, meron na silang update sa taas and excited kami na i-share yun sa inyo. Kaya naman, umakyat na tayo sa taas. Ano ito? Basta ibang mga kagamitan na to.
blind rivet. Ayan. Tapos ibang mga pang paint. Andyan na ang mga pintura. Again, Boysen, baka naman. So, ayan, tara na at umatak sa taas dahil, ayan, may nakita na naman akong inakyat. So, tara na mga ses. So, ayan mga seswang, ayun, finally nasa taas na din kami. Ay, nakaakyat na kami. So, medyo nag-ano lang kami kasi merong gumagawa sa baba. Baka malaglagan kami. Pero nakapagpaalam kami na dadaan kami. So, anyway, ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Meron ng bubong dito. So, naiakyat na nila yung ibang mga bubong dahil nga, nakabit na! Tirin! So, kaya naman, di ba, nung nasa baba tayo, yung ditong side, medyo madilim. So, yun pala, kabitan na nila ng bubong. So, ayan, di ba, finally, meron ng bubong dito sa ating second floor. So, etong room na ito, at saka yung CR, actually, closed na siya. So, hindi pa lang naayos yung gilid. Ayan, dahil parang meron pa ilalagay sila dyang flashing ata. Ayan, alam ko ipa-flashing yan siya para hindi makapasok yung mga tubig dito once na nag-ulan-ulan. Pero ayan, finally, after 10 years, andyan na yung ating mga bubong. And titignan naman natin dito sa kabilang kwarto kung nakabitan natin. Ay, hala, pasabog. Meron na din dito. OMG, pwede na ditong tumira. Agad-agad. Diba mga sis? Ayan! Pasabog siya. Ang ganda. O, dahil meron siyang insulator at saka yung wire mesh. Ay, para nga hindi maglundo yung nilagay nilang insulator. So, ayan. Di ba pasabog? Di ba mas nagiging bahay na talaga siya at hindi na mainit. Pwede na makatulog dito. Magdadala na lang talaga ng higaan. Di ba? Wow! Ang galing! Pasabog. So, basta ang ilalagay na lang nila dito is yung ibang mga flashing na gagamitin dahil parang wala pa atang materialis for that. So, medyo parang kulang lang yung mga inano nila, pinadeliver nila or binili nilang mga materialis. Pero, ayan, diba? At least andyan na, nakita na natin yung bubong at yung iba is nandoon pa sa baba dahil nga, titignan pa natin ngayon kung hanggang saan lang yung mga nabubungan nila. Dahil actually kahapon, di ba nung nagpunta kami, meron na din dito pero hindi pa siya ganun kabuo. Pero ayun ngayon na, close na talaga siya at tingnan na natin doon sa panibagong room. Tara! O, di ba pati dito meron din. So, paano yan siya? Parang liliit pa yan, no? Bababa pa. Hindi siya high ceiling. Kasi lalagyan pa ng lalagyan pa ng mismong ceiling. So, standard daw yung etong 280 yung taas. Pero, ayan, hindi pa naman natin nakikita yung niyan, yung kisame na ikakabit. Pero yung nasa baba na pinakita ko sa inyo, yun yung gagamitin dito sa kisame natin. Yung mga bakal, tapos yung parang gypsum board. Ay, ba tawag doon? Hardiflex. Ayan. So, dito naman tayo. O, diba? Pati dito mga sis. At itong high ceiling natin sa baba. Feel ko ito lang yung high ceiling. Yung medyo nasa baba natin. Ayan. Doon din daw pala. So, ay, oo nga. Dito din. Ay. Ayan. So, dito hindi pa sila nakakabit ng ng bubong. Pero, iyan yung half ng bahay. Actually, hindi. Parang dalawang lupa. Meron na siyang bubong. Pero, ito naiwanan. Pero, sinisimulan na din nila kasi nag-ano na sila ng wire mesh para nga sa ikakabit sa ating mga bubong. So, ayan. Dito din sa baba, nag-ano na din. Nagpapakinis na din ng mga wallings. Diba? Ito nga din pala ang high ceiling. Kasi tignan mo, diba? Ayun yung niya. Poste. So, hanggang doon yung ilalagay na i-close. Ayan, Diba? Ang ganda na. OMG. Nakaka-excite lalo mga seswang dahil nga nakabit na siya. And ito talaga yung isa sa pinaka-aantay namin na malagyan siya ng bubong. And makakapag na din tayo, drone shot. Pero hindi pa ngayon. Pag totally na-close na yung pinaka-bubong natin para, diba, hindi nyo naman makita yung hati-hati ng ng buong bahay. So makikita din natin pag nag-drone shot tayo, yung mismong ganda ng bubong na ikinabit dito sa ating dream house. And dito din sa labas, nakabitan na din nila ng ng flashing at saka yung
alulod. Ayan, for the alulod na. Wow! Diba? May alulod na dito sa bagong bahay. Actually, akala kong alulod, diba ito na yung pinakadulo ng bubong. Yung pinakadulo yung nilalagyan. Hindi ito lang pala. Yun yung pagkakaalam ko kasi yun yung mga old house doon sa dating tirahan namin. So andoon yung pinaka talaga alulod nila, nasa dulo mismo ng mga yero. Medyo makakaiwas na tayo sa araw at sa ulan. Hanggang sarap ng hangin. Tignan mo, mas feel natin yung hangin dito sa second floor. And ayun mga seswang, ang next na nito is magsisiling na sila and magpipintura. Pero ayun, dahil nakausap namin yung junior architect namin, ayun dito sa bahay, nabanggit nila na wala pa daw yung ibang mga materials katulad nung para sa electrical. Ayan, syempre nga naman, bago nila i-close itong kisame, kailangan mauna muna si electrical. So, after ni electrical, kapag okay na, na-settle na, walang nakitang problem, or pwede na siyang lagyan ng ceiling, leak test, ayan, pwede na siyang lagyan ng ceiling. And ayun nga, sabi wala pa daw. So, ayun, i-order naman daw yung mga materials na yun last year. So, hanggang ngayon is wala pa. So, sana ma-deliver na siya para hindi na magkaroon ng delay-delay. Pati yung mga pangpintura, ayan dito sa buong bahay. 'Di ba? Para hindi naman siya magkaroon ng delay dito sa paggawa ng bahay. So, sana bumili na ng materials kung bumili man, and sana ma-deliver na para tuloy-tuloy ang gawa, hindi magkaroon ng delay-delay, 'di ba? Kasi minsan yun yung nagko-cause ng delay. Like kunyari, katulad na lang ng bubong. So, habang hindi pa dumadating yung bubong, kung saan-saan mo na sila gumagawa sa mga parang pinapakinis yung poste. So, sana ma-deliver na yung mga materials na kakailanganin dito sa bahay para tuloy-tuloy ang gawa at hindi magkaroon ng delay-delay sa trabaho. So, ayun. So, happy mga seswang, and sa ating pang mga next na gagawing update dito sa ating bahay. So, stay tuned lang mga seswang dahil iaaraw-arawin natin to. And sa mga nagtatanong, araw-araw po kami napunta dito at alam na mga gumagawa yan. It's either maaga kami, tapos hapon, tapos minsan after na nila ng work para hindi kami masyado makaabala sa kanila. At tuloy-tuloy din yung pagbablog namin kasi ayaw din namin na medyo nakaka-interrupt, diba? So, ayun ng mga seswang, and see you sa ating mga next update pa na gagawin dito sa ating bahay. So, pag nagkisame na, and syempre after nun is magbibili na tayo ng mga sopa-sopa, mga ganyan for the interior na tayo next, diba? So, ayan, happy ang aming mga puso, mga sis, and thank you so much, Lord, for this another blessing, and sana tuloy-tuloy na ito, hindi magkaroon ng delay sa ating dream house, and makalipat na rin tayo as soon as possible after or before ng ating birthday, di ba? So, again, mga sis, kita-kits tayo this coming February 12, 11 a.m. to 11 p.m. sa aming soft launching ng Cafe Mo and JK Samgyupsal, Terona Highway, Bacoor Branch. Terona Highway, again, mga seswang ha, magkaiba ang Terona Highway, Bacoor at sa Molino, Bacoor. Ang Molino, Bacoor branch natin along GSIS Road siya, at ang ating Terona Highway, which is located siya doon sa mismo, Terona Highway, Bacoor Branch, at malapit sa SM Bacoor. So, ang pinaka-address niyan ay L1F, Terona Highway, Habay 1, Bacoor, Cavite. So, ayan mga sesong, save the date, February 12. So, see you sa ating soft launching mga ses. Bye!